Pinagpalang araw po, Kabanong. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Rafael. Nais ko lamang pong ikwento ang karanasan ko nung nasa Aklan pa ako. Bunso po ako sa aming 3 magkakapatid. Dahil sa kahirapan, hindi ko na natapos ang pag-aaral ko. Mas pinili ko na lang na maghanap ng trabaho sa kung saan-saan. Walang trabaho ang tatay ko. Ako at si mama lang ang nagbabanat ng buto sa pamilya namin. Yung 2 kuya ko ay parehong batugan. Mas pinipili na lang nilang humilata maghapon kaysa maghanap ng trabaho. Samantalang ang tatay ko naman, puro utang. Tapos si mama ang magbabayad. Bukod pa doon, lagi ring naglalasing si papa. Minsan nga nagtataka ako kung saan ba niya nakukuha ang pang-inom niya. Hoy, Rafael, may pera ka ba dyan? Nagugutom ako eh. Sandali kong binitiwan ng daladala kong ilang piraso ng galunggong. Ipinatong ko yon sa ibabaw ng lamesa. Pa, wala na eh. Binili ko na ho ng galunggong. Nagugutom na ako eh. Hindi mo ba naririnig? Di, hintayin niya lang pong maluto yung ulam. Magluluto na rin naman ako eh. Padabog na bumangon si Papa sa papag. Nilapitan niya ako at tinapik ng malakas sa balikat. Nag-aangas ka na kasi nagtatrabaho ka? Ha? Ano? Payabang ka na? Ano ba pinagmamalaki mo, ha? Kaya nagyayabang yan kasi may tinatabing pera yan. Pakiramdam niya mayaman na siya eh. Nakita ko yung tukmol na yan eh. May iniipit sa bewang niya. Tingnan niyo pa. Agad na tinaas ni Papa ang damit ko. Sumilip ka agad ng 100 na sukli pa sa pinambili ko ng isda. O ano ito? Sabi mo wala ka ng pera. Sira ulo ka ba? Niloloko mo ako, ha? Kinuha niya ang 100 sa akin. Tumayo din naman agad si Kuya Miyong para magpasintang bumili sa labas. Magtatago ka pa, ha? Buti nga. Wala na akong nagawa kundi ang tingnan na lang sila. Nasanay na rin ako sa ganoong sistema, Kabanong. Madalas nga, ninanakawan nila ako ng pera. Lahat ng ipon ko ay palihim nilang ginagastos. Tapos walang umaamin. Hindi ko sila pwedeng pagbintangan kasi masasaktan lang ako. 2 araw kong kinita yan sa parisan ni Aling Irene eh. Kinuha nyo lang? Kung hindi ka sana nagsinungaling, di sana hindi ka kukunan. Madali lang naman akong kausap eh. Kailan pa ba kayo naging madaling kausap? Lahat na lang dinadaan nyo sa pananakit eh, para makuha nyo gusto nyo. Bakit kaya hindi nyo subukan magtrabaho para malaman nyo kung gaano kahirap kitain ng pera? Parang umusok ang tenga ni Papa sa narinig niya. Nasagi ko yata ang pride niya. Kaya naman hindi na siya nakapagpigil. Sinuntok niya ako sa sikmura. Medyo maskulado si Papa kahit na may edad na. Kaya ramdam na ramdam ko pa rin ang lakas niya. Sa sobrang sakit ay napaupo ko sa sahig habang nakahawak sa tiyan. Tarantado ka. Anak lang kita, ha? Lahat ng kikitain mo pag-aari ko rin. Dahil akong gumawa sa'yo. Itatak mo yan sa kukote mo. Kung hindi dahil sa akin wala ka sa mundong ito. Huwag mo kong yabangan na parang malayo nang narating mo, ha? Uubo-ubo pa ako. Pakiramdam ko noon, parang may nausog sa ribs ko. Pero nagawa ko pa rin makatayo habang nakakapit sa lamesa. Sige na ho. Magluluto na ako para makakain na rin kayo mamaya. Yan! Ganyan dapat! Magpakumbaba ka! Padabog na lumabas ang tatay ko. Naiwan namang nakatingin sa akin si Kuya Lloyd na nagkukuya-kuy pa ang paa habang nakahiga. Alam mo, Rafael, hindi ka naman sasaktan ni Papa kung marunong ka lang makisama at gumalang eh. Paano ba ako makikisama? Turuan mo nga ako. Kailangan ba kapag nakisama, magpapaapi ka? Kung hindi mo kayang higitan ng ugali ng isang tao, kampihan mo na lang. Ganon lang kasimple ang buhay. Napangisi na lang ako. Medyo
kalmado itong si Kuya. Medyo kalmadong tao si Kuya Lloyd, kaya malakas ang loob kong sumagot-sagot. Hindi naman ganyan ang buhay, kuya eh. At papatunayan ko sa inyo na ang buhay ay pinaghihirapan. Hindi pa sarap lang maghapon. Bahala ka nga sa buhay mo. Kung gusto mo mabugbog lagi, di sige. Buhay mo naman yan eh. Hindi na ako sumagot, Kaabanong. Inugasan ko na lang ang mga galunggong na pinamili ko. Pagkatapos ay nagprito na rin ako at nagsaing. Mga bandang 7:00, nakahandaan na ang kakainin ng magaling kong ama at 2 kuya. Habang ako, nasa gilid lang, nanunood. 3 lang kasi ang upuan, kaya hindi ako makasabay. Pero mas maganda na nga yun, dahil ayaw kong kasama sa hapagkainan ang mga demonyo ng tahanan namin. Kahit si mama na lang po ang tirhan nyo, wag na lang ako. Aba, lakas ng loob mo ah. Siguro meron ka na namang tinatagong pera, ha? Lumabas na lang ako kagad ng bahay. Hindi na ako kumain. Naisipan ko na lang na pumunta na lang agad sa trabaho ko. Kahit na maaga pa. Hindi ko na rin nagawa pang hintayin si mama. Nagtatrabaho ako sa isang parisan na pagmamay-ari ni Aling Irene. Medyo malayo na ang parisan na yon sa lugar namin. Pero kayang-kaya namang lakarin. 20 minutong lakaran lang ay nakarating na rin ako. Pagdating ko sa tindahan ay saktong wala pang customer. Kakabukas lang din kasi ng parisan. Oh, Rafael, ang aga mo. 9:00 pang opisyal na oras ng trabaho mo. Aling Irene, pwede bang dito na po muna ako? Nagpamewang si Aling Irene. Sinaktan ka na naman siguro ng papa mo, ano? Hindi ako nagsalita. Sapat na ang tingin ko bilang sagot sa tanong niya. Ay nako talaga yung tatay mo. Wala na ngang trabaho, nananakit pa. Kailan ka ba aalis dyan sa bahay na yan? Gusto mo ba dito ko na lang tumira sa pwesto ko? Ay, naku, nakakayaho naman. Mag-iisang buwan pa nga lang po ako dito eh. Nakakaya naman kung dito ako titira. Isa pa, tindahan po ito at hindi naman po bahay talaga. Anong gusto mo? Habang buhay ka na lang na ganyanin ng mga kapatid at ng tatay mo? Ayoko pong iwan si mama sa kanila eh. Kaya ayokong umalis doon. Sandaling inayos ni Aling Irene ang lamesa na nasa harapan. Isama mo ang mama mo. Problema ba yon? Naku, hindi po papayag si mama. Ayaw niya pong nakikitira eh. Pambihira. Aba, ikaw ang bahala. Basta ako gusto lang naman kitang matulungan. Maraming salamat po, Aling Irene. Kahit na kailan niyo lang ako naging tao, hindi niyo na ako tinuturing na iba. Siyempre, ikaw lang naman ang nag-iisang tumutulong sa akin. Walang gusto magtrabaho kasama ko. Maayos naman ako magpasahod, di ba? O siya. Tulungan mo na lang akong maghanda ng mga gagamitin dito sa labas. Mabait na tao si Aling Irene. Yun ang pagkakakilala ko sa kanya. Nagkakilala kami nang minsang nakabangga ko siya sa palengke. Inalok niya ako ng trabaho dahil sabi nga niya kailangan niya ng tao para sa itatayo niyang parisan. Pumayag naman ako kaagad. Sa halos mag-iisang buwan ko sa kanya ay wala naman akong naging problema. Tahimik lang ako na tao at nakafocus sa trabaho. Pero minsan, napapaisip ako sa kanya kung bakit ayaw niya akong papasukin sa kusina. Kaya sa labas na lang ako naguhugas ng mga plato. Makalipas ang ilang oras, may mga turista na namang tumigil sa amin. Liblib ang lugar namin pero talagang dinadayo. Hindi naman kasi talaga nakakapagduda. Masarap ang pares na ginagawa ni Aling Irene. May nakapagsabi pa nga dati na sobrang iba raw sa lahat ang karne na nilalagay ni Aling Irene. Tipong mapaparami ka raw talaga ng kanin. Aling Irene, ang dami talagang dumadayo dito sa parisan nyo, no? Ano po bang sikreto nyo? Sumeryoso ang mukha ni Aling Irene habang nagliligpit kami ng mga pinagkainan.
Sikreto nga, di ba? Bakit ko sasabihin? Kung sa bagay. May mga nagdatingan paulit na magbabarkada. Mga nakasakay pa sa kotse. Habang naghihintay sila ng order nilang pares, may isang lalaking dumating. Hindi pa naman siya katandaan. Parang nasa edad 30 hanggang 35. Maliit lang siyang tao tapos pagewang-gewang habang nakahawak sa tiyan. Wag na kayong kumain dyan! Sasakit ang tiyan nyo sa parisan na yan! Tingnan nyo lang ang nangyari sa akin, oh! Para akong mamamatay at lagi akong naglalaway! Umalis na kayo sa parisan na yan! Bago pa mahuli ang lahat! Nagkakatingin na ng mga customer. Pero maya-maya lang ay may nagsalita na rin na isa doon. Lagi kami kumakain dito, no? Pero hindi naman sumasakit ang tiyan namin. Baka naman kasi kuya, kinakabagan ka lang kasi wala kang damit. Isisisi mo pa sa iba? Isisisi mo pa sa pagkain dito? Nagtawanan ng iba pang mga customer kaya napahiya ang lalaki. Agad din namang umalis ang lalaking yon. Napansin ko na iba ang reaksyon ng mukha ni Aling Irene. Para siyang nanlilisik ang mga mata. Pero agad din niyang binalik sa dati nang mahalata niyang nakatingin ako. Ay nako, wag mong pansinin yon. Ganito talaga sa business. Sisiraan ka para mawalan ka ng customer. Oo nga ho eh. Ang sarap-sarap kaya ng pares nyo. Ngumiti na lang ng papilit si Aling Irene at bumalik na rin sa kusina. Napadako ang tingin ko sa malaking kaldero na nakalagay sa harapan. Bigla na lang pumasok sa utak ko na silipin yon. Siguro dahil mula nang magtrabaho ako doon, hindi ko pa nakikita ang laman ng pares. Iniisip ko na lang na baka ayaw lang ni Aling Irene na malaman ng iba ang sikretong recipe niya. Hahawakan ko na sana ang kaldero nang makita kong bumukas ulit ang pinto ng kusina. Buti na lang ay naibalik ko sa dati ang forma ng kamay ko, kaya hindi nakita ni Aling Irene na nagtangka ako. Kung nagkataon, pagagalitan na naman niya ako. Kagaya na lang nung unang beses na aksidente ako nakapasok sa kusina. Rafael, mag-aalauna na. Pwede ka nang umuwi. Etong sahod mo ngayong gabi. Total marami naman tayong naging customer. Dinagdagan ko na yan. Naku, maraming salamat po, Aling Irene. Tuwang-tuwa akong tinanggap ang 150 pesos. Kadalasan kasi, 2 gabi ko pa yon bago kitain. May mga pagkakataon kasi na matumal din talaga ang parisan. Sige po, mauna na po akong umuwi. Wala naman na po akong ililigpit. Nailigpit mo na lahat kaya ayos na yon. Bukas, alas 9 ka papasok ha. Kasi baka sarado pa ito ng alas 7 at alas 8. Maliwanag ba? Opo, maliwanag po, Aling Irene. Naglakad na rin ako paalis. Bago ako makalayo ay nilingon ko pa si Aling Irene. Nakatingin lang din siya sa akin. Hindi ko alam pero pakiramdam ko may kakaiba sa kanya noong mga oras na yon. Masaya akong naglalakad pa uwi sa bahay namin. Tinago ko na sa loob ng brief ang pera ko dahil baka makita na naman nila Papa. Pagpasok ko sa barangay namin, sa kanto pa lang ay nakita ko kagad ang lalaking nagpunta sa parisan ni Aling Irene. Taga sa amin lang din pala siya. Nakaupo ang lalaki sa gilid ng kalsada, nakahawak sa tiyan. Dahil sa ilaw ng poste, nakita kong umaagos ang laway niya mula sa nakabukan niyang bibig. Ikaw, umalis ka na ron. Bago pa mahuli ang lahat. Umalis ka na ron. Hindi na ako nakatiis kaya kinausap ko na rin. Manong, hindi ko kayo maintindihan eh. Nandun ka sa parisan. Dapat ikaw ang unang nakakaalam kung anong tinatago na may-ari nun. Bakit wala kang alam? Alam nyo, alam ko na ho yung mga ganyang strategiya, kuya. Sabi ni Aling Irene naninira ka lang daw ng imahe para mawalan kami ng customer. Nanginig ang kamay at nanlilisik ang mata ng lalaki. Daan-daan siyang lumapit sa akin pero tumigil din nang umatras ako. Nakakatakot talaga ang mukha niya, Kabanong. Hindi siya mukhang normal. Para siyang may sakit na nakadroga.
Bata ka pa talaga. Wala kang alam sa paligid. Isa kang mangmang sa huli. Magsisisi ka kapag nanatili kang bulag. Hindi na ako komportable sa presensya niya, kaya naman umalis na rin ako kaagad. Alauna na rin kasi noon ng madaling araw. Kung sakaling may gagawin siya sa aking masama, walang makakakita sa akin. Pag uwi ko ng bahay ay bukas pa rin ang ilaw sa labas. Alam ko na kaagad nagising pa rin si Mama sa mga oras na yon. Kaya naman, agad akong lumapit. Nakita ko si Mama sa pintuan na nakaupo. Kumakain ng pansit na parang nababad na yata sa toyo. Tulala si Mama pero napukaw lang ang atensyon niya nang makita kong pumasok sa bakuran namin. Alanganin ka na namang umuwi. Ganyan ba talaga ang oras ng uwi ng pinapasukan mo? Tinabihan ko siya at inakbayan. Pasensya ka na, Ma. Ang dami kasing tao kanini kaya sinamantala ko na. At saka wala ring kasama si Aling Irene doon sa parisan kung uuwi ako kagad. Kaya huwag ka mag-alala. Medyo malaking kita ko ngayon, Ma. Kinuha ko kagad ang pera at iniabot sa kanya. Itago mo na yan para sa sarili mo. Pinagpaguran mo yan. Hindi, Ma. Idagdag mo na lang sa pera mo para kung may bibiling ka. Rafael, huwag mong kalimutan ang sarili mo. Dapat una sa lahat, sarili mo ang makinabang sa pinaghirapan mo. Lalo na't wala ka pa namang asawa at anak. Hindi mo obligasyon na magtrabaho para sa akin o sa amin. Obligasyon yon ng isang magulang. Bumuntong hininga na lamang ako at hindi ko na lang pinilit. Ma, may problema po ba? Wala naman. Napapagod lang ako sa dalawa mong kuya at sa tatay mo. Kung layasan na lang kaya natin sila. Malalaki na naman sila eh. Kaya na nila sarili nila. Wala tayong ibang kamag-anakan na mapupuntahan, anak. Matapobre ang mga kamag-anakan ng tatay mo. Isa pa, pamilya tayo. Di dapat tayo nag-iiwanan kahit na mahirap ang buhay. Sila lang naman ang nagpapahirap sa buhay natin eh. Kaya naman natin makasalba kung tumutulong lang sana sila eh. Umiling na lang si Mama at pagkatapos ay ngumiti. Ayaw na niyang pag-usapan pa ang bagay na yon. Kaya naman, iniba ko na lang ang usapan. Siya nga pala, Ma. Alam niyo, kanina may nagpuntang lalaki sa parisan. Sinasabi ba naman niya na huwag daw kakainin yung pares ni Aling Irene kasi sasakit daw yung tiyan? Baka lasing lang. Hindi po eh. Pero namumula siya tapos naglalaway. Baka nakadroga. Alam mo naman ngayon, yung mga adik sa bayan, napupunta na rin sa atin. Dapat nga damputin na yung mga yan para wala nang nakakatakot sa daan. Pero iba po ang pakiramdam ko, Ma, dun sa lalaking yon. Sumubulit si Mama ng kinakain niyang pansit. Parang may mali sa kanya na hindi ko lang matukoy eh. Basta ikaw, umiwas ka na lang sa gulo, ha? Mahalin mo ang trabaho mo. Gaya nga na sabi mo mabait naman ang amo mong si Irene. Kaya pag-igihan mo pa. Opo, Ma. Magiging mas masipag ako para makapag-ipon tayo. Para makaalis na rin tayo rito. Pagkatapos namin mag-usap ni Mama, ay pumasok na rin kami pareho sa bahay. Sarap na naman sa tulog ang tatay at dalawa kong kuya. Habang kami ni Mama, sa lapag lang kami matutulog sa maliit naming sala na yari lang din naman sa kawayan. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Naramdaman ko kasing papalis na si Mama para magtinda sa bayan. Ma, atid na kita sa tricyclean. Mabuti pa nga. Tulog pa ang Kuya Lloyd mo Kinuha ko ang mga paninda ni Mama na nasa bayong. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin, nadaanan namin yung isa sa kaibigan ni Mama na si Mang Prado. Nakatayo siya sa harapan ng mga kulungan nitong manok. Napapakamot sa ulo at halata ang pagkadismaya sa muka.
O pare, kaaga-aga problemado ka yata. Napalingon si Mang Prado sa amin at ininguso niya ang mga kulungan. Aba, ano nangyari dyan? Bakit maraming dugo? Dinaga ba ang mga manok mo? Parang minasakar yung mga alaga ko. Wala naman akong nakaaway sa sabungan kaya hindi ko alam kung sinong sinaulong gumawa niyan. Wala ka bang nakasagutan o wala ka bang inutangan? Kilala mo naman ako, Nita. Hindi ako nangungutang at tahimik lang ako na tao. Mas pipiliin ko pang magbasa ng dyaryo kaysa makipagtalakan sa tao. Ano yan? Sino kaya ang gumawa niyan? May sinasabi yung apo ko si Potpot. Yung 7 taong gulang na apo ko. Sabi niya nung umihi siya kaninang madaling araw, meron daw siyang nakitang lalaki na nakatingin sa mga manok ko. Tapos ang sabi pa nitong apo ko, sinira daw ng lalaki yung kulungan tapos kinain daw yung mga manok. Ha? Grabe naman ang nakita ng apo mo. Nita, hindi ako naniniwala doon. Ano yun, aswang? Nakain ng manok na buhay? Alam mo, yung apo ko na yan, ilang beses na namin pinatingin sa albularyo yan kasi laging nababati. Kaya kanina, pag sabi niyang yon, hindi na nakapagtataka kasi kung ano-ano nga nakikita niyan. Kako, baka may kung anong elemento na naman ang naglalaro sa batang yon. Paano kung totoo ang sinasabi ng bata? Sabi malabo, Nita. Wala namang napapabalitang may aswang dito noon pa. Ang tagal na natin dito. Mga bata pa lamang tayo makakilala na tayo. May nabalitaan ka bang aswang? Wala, hindi ba? Ang iniisip ko, baka binayawak na naman itong mga alaga ko. Sabi ni paring Joey, nangangain daw ng manok ang mga bayawak minsan baka nga bayawak. Nakakapag-inayang lang kasi matagal na sa akin ang mga manok na yun Ay nako, malas. O ano, paalis ka na ba para magtinda? Mag-iingat ka ha. At Rafael, hatid mo yung mama mo. Hindi yan marunong tumawid. Naku, marunong na po siya. Basta may kasama. Naglakad na rin kami at kumuhay pa sa amin si Mang Prado. Ang bait ni Mang Prado sa aming mag-ina. Kung minsan nga, nagbibigay siya ng pagkain kay mama. Magkababata kasi silang dalawa. Pero minsan, hindi na rin tinatanggap ni mama kasi nagsiselos ang tatay kung walang kwenta. Naihatid ko na si mama sa terminal at nakasakay na rin sa tricycle. Pauwi na ako nang may madaanan naman akong isang bahay na nagsisigawan ng mga tao sa loob. Naintriga ako nang marinig ko ang isang lalaki na galit na galit. Ang sabi kasi niya, may pumatay raw sa mga pansabong niyang manok. Tulad ni Mang Prado, parang minasakar din ang mga manok ng lalaki. Kitang-kita ko ang kulungan dahil nasa labas lang din naman yon. Nagtaka ako noon kasi kung bayawak lang talaga ang pumapatay sa mga manok, bakit kailangan maraming manok ang patayin? Gumilid ako nang lumabas ang lalaki. Parang umuusok na ang tenga sa sobrang galit. Salungat ang reaksyon niya kay Mang Prado na kalmado lang. Pag-uwi ko sa bahay, ay gising na pala sila Papa. Nakabili na rin si Kuya Miyong ng pandesal na para sa kanila lang 3. Para hindi ako malintikan, nagkusang loob na lang akong nagtimpla ng kape nila. Nasa tapat na sila ng bahay namin habang ako'y nasa loob. Narinig ko ang pinag-uusapan nila. Binagalan ko ang ginagawa ko. Bah, kanina sa bakery, may nasagap akong chismis alalaki mong tao chismis ang inatupag mo. Ano ba chismis yan? Ang dami daw namatay ng manok ngayon dito sa atin Natural. May sabungan dyan sa Street 5. Malamang maraming namatay na manok. Utak monggo ka rin Uy, naimik ka muna kasi hindi pa ako tapos. Ikabit mo nga yung dila mo sa utak mo para may kwenta yung sinasabi mo.
Kaaga-aga wag niyo akong simulan ha. Malilintikan kayo pareho. Ano ba yun, Miyong? Maraming manok na pinatay. Literal na pinatay ha. May mga dugo Minamasakir. Tingnan niyo sa barangay ang daming nagrereklamo ngayon. Iniisip nila may nagtitrip sa mga manok nila. Ano? Pinapatay? Oo pa. Talagang parang nilalasog yung katawan ng manok. Puro ulo na nga lang daw yung naiiwan Basta, ang daming sabungero ngayon sa barangay. Gawa lang yan ng mga nakalaban nila sa sabong. Diyos ko naman Tanga, ang sabi ng ibang matatandang maasim, aswang daw ang pumapatay sa mga manok. Natawa si Kuya Lloyd sa narinig niya. Wala namang kasing isa sa kanila ang naniniwala sa ganoong bagay. Aswang, ang putya. Alam mo kung anong aswang? Yung dati mong syota, mukhang aswang. Yung dati mong asyota na si Marie may putok Hoy, tumigil na nga kayo. Puro kayo katangahan Rafael, matagal pa ba yan? Gusto ka na magkape, bilisan mo. Binilisan ko ang pagtitimpla at hinatid ko na rin sa kanila ang kape. Pagkatapos ay napaupo ko sa gilid. Napaismid ako sa sinabi ni Kuya Miyong. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa mga aswang, pero doon na ako lumaki sa lugar namin. Kahit kailan ay hindi naman ako nakakita ng aswang. Malabo pa para sa akin kung maniniwala ko sa haka-haka. Lumipas sa mga oras ay natapos ko na ring pagsilbihan ng mga hari sa bahay. Gabi na naman. 7:00 pa lang pero papunta na ako sa parisan ni Aling Irene. Maaga na naman akong umalis ng bahay dahil masama na naman ang timpla ni Papa. Dahil maaga ako sa parisan, sarado pa ang pwesto namin. Wala pa si Aling Irene noong mga sandaling yon kasi 9:00 naman talaga ang usapan namin. Liblib doon, maraming puno sa paligid. Walang ilaw kaya nagmukhang abandonadong bahay lang ang parisan. Naglakad ako papunta sa likuran ng parisan. Iisa na ako doon nang muntikan na akong madulas. May naapakan kasi akong bagay. Nang hawakan ko yun, nalaman kong mga buhok ng tao ang nasa lupa. Napakaraming buhok. Parang 5 tao yata ang may-ari nun tapos puro babae dahil mahahaba. Nagtataka ako noon kung bakit may buhok doon. Pwede namang wig yun pero hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang akong kinabahan. Ilalabas ko sana ang alaga ko para makaihi nang biglang may kumalubog sa taas ng bubong. Putya, ano yun? Napagilid ako. Nakikiramdam lang ako sa taas. Maya-maya, nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Dahil sa liwanag ng buwan, nakita ko ang isang anino ng lalaki na nagmumula sa bubungan. Mabilis akong nagtago sa ilalim ng mga nakatambak na lamesa. Kabado at pinagpapawisan na ako ng malamig. Maya-maya lang bumaba yung nasa bubong. Wala siyang damit pang itaas pero nakasuot ang pantalon na maong. Palingon-lingon siya sa paligid. Hindi ko gaanong namukhaan dahil buwan lang naman ang nagsisilbi naming liwanag. Pero noong mga oras na yon, ang unang pumasok sa kokote ko ay baka aswang nga yun. Kung papaano siya gumalaw, masasabi kong hindi yun normal na tao. Bigla na lang siyang gumapang paakyat ng punong nyog. Dahilan para manatili pa rin ako sa kinalalagyan ko. Langyang yun. Baka nga aswang yun Naku, anong gagawin ko? Tensyonado na ako. Tipong nabablangko na ang utak ko dahil sa takot. Ngunit mga ilang sandali lang. Rafael! Nagulat ako sa narinig kong tinig na nagmula sa gilid ko. Pagtingin ko, kararating lang pala ni Aling Irene. Aling Irene, magtago ka. May Bakit ka ba nandyan?
Di ba ang sabi ko sa iyo alas 9 ka na magpunta? Napakaaga mo. Nagkaroon na ako ng lakas ng loob na lumabas sa pinagtataguan ko dahil may kasama na ako. Pasensya na po. Wala po akong ibang mapuntahan eh. Masama na naman kasi timpla ni Papa. Baka ako mapagbuntungan eh. Napailing si Aling Irene at halata sa mukha niya ang kaunting inis. Hindi sa akin, kundi para sa tatay ko. Alam mo, Rafael, galit ako sa mga tarantadong tao. Kapag dumating sa punto na napuno ka na sa tatay mo, sabihin mo lang sa akin na tutulungan kita. Ngumiti lang ako sa sinabi niya dahil sa totoo lang ay hindi ko rin naman nakuha talaga ang ibig niyang sabihin kung anong klaseng tulong ang sinasabi niya. Ilang saglit pa, maaga kong inayos sa mga lamesa. Habang nakilos ako, hindi ko maiwasan na mapatingin sa taas ng punong nyog. Hindi ko kasi alam kung naroon pa rin ba yung hinihinala kong aswang. Napatingin ako kay Aling Irene na abala sa paghihiwa. Gusto ko sanang sabihin sa kanya ang nangyari pero palagay ko hindi rin naman siya maniniwala. Nung mga oras na yon ay medyo marami-rami pa rin ang kumakain sa parisan. Binabalik-balikan talaga kahit mga taga-malayo pa. Bukod kasi sa masarap ang pares, payapa rin ang lugar dahil wala kaming ibang katabing tindahan. Naging abala ko noon, Kabanong. Pansamantala kong nakalimutan ang tungkol sa aswang at ang tungkol sa mga buhok ng tao. Dakong alas 12 ng gabi, sinabihan na ako ni Aling Irene na umuwi na. Hindi pa kami nagsasara noon. Sadyang gusto niya lang daw akong makapahinga ng maaga. Pumayag naman ako kasi pabor yun sa akin. O sige na, umuwi ka na. Eto, dalin mo itong pares. Ibigay mo sa nanay mo ha, huwag sa tatay mo. Sinasabi ko sa'yo. Ay, maraming salamat po sa inyo, Aling Irene. Mauna na po ako. Bago ako makalayo sa parisan, kailangan ko munang dumaan sa eskinita na matataas ang talahib. May ibang daan naman pero yun kasi ang pinakamalapit papunta sa amin. Mainit-init pa ang pares na dala ko. Napapangiti na lang ako kasi yun ang unang beses na matitikman ni Mama ang pares namin ni Aling Irene. Kaso, pagdating ko sa bahay, nasa labas pa lang ako ay naririnig ko nang sumisigaw si Papa. Napakalandi mo talagang babae ka. Bakit ba dikit ka ng dikit sa Prado na yan, ha? Ipagpapalit mo ba ako sa mokong na yon? Pumasok ako sa bahay at nakita kong nakaamba na si Papa kay Mama. Pero napatingin sila sa akin sa pinto. Galit na lumapit sa akin si Papa. Kinuha niya ang dala kong pares at isinampal sa mukha ko. Sumabog ang pares sa kaliwang pisngi ko. Dahil medyo mainit pa yon, ay napaso ako. Halos mapasigaw ako sa sobrang hapdi. Agad namang lumapit si Mama para awatin si Papa. Bakit mo ba dinadamay si Rafael? Wala namang koneksyon niyan sa selos mo, ha? Anong wala? Ang gagong yan ang kumukonsinti sa'yo. Sinasabi niya na si Prado na lang ang asawahin mo. Tinutulakan niya sa lalaking yun eh. Sulsul yung gagong anak mo. Ano ka ba? Juanito, wala namang namagitan sa amin ni Prado. Magkababata kami kaya kilala namin ang isa't isa. Ikaw lang naman ang nagbibigay ng mali siya eh. May nakakita sa inyo na nag-uusap kayo. Kitang-kita kung gaano kayo kasaya habang nag-uusap. Masaya naman talaga kausap si Prado kaysa sa'yo. Ikaw kasi, puro katamaran. Tamad na tamad kang makipag-usap sa akin. Hindi mo man lang ako natanong kung kumusta ang araw ko. Wala kang pakialam sa akin. Si Prado, lagi niya akong kinukumusta. Lagi niya akong inaalala. Hindi gaya mo na wala kang pakialam kung anong mangyayari sa akin. Di lumabas din ang katotohanan na may relasyon kayong dalawa. Wala nga kaming relasyon. Mag-isip ka nga ng maayos. Tumitingin ka sa ibang lalaki. Ang sabihin mo, nagsasawa ka na sa akin kaya iba na nakikita mo. Abay, nakakasawa naman talaga dahil napakawalang kwenta mong asawa.
Natameme si Papa sa kanyang narinig. Ang dalawa ko namang kuya ay nanlaki ang mga mata pero nanatili sa kani-kanilang kinalalagyan. Ah, ganun ba? Nanlilisik ang mata ni Papa. Nagulat na lang ako nang suntukin niya si Mama sa muka. Sa payat ng nanay ko, tumumba kagad siya at tumama pa ang likod sa dingding. Ayaw ko sa lahat nang iniiputan ako sa ulo! Hindi pa nakontento si Papa. Sinuntok naman niya si Mama sa tiyan. Tumayo naman ako, tinila ko palayo si Papa. Pero dahil maskulado nga siya, ay nahirapan lang ako. Dahil sa ginawa ko, ako naman ang napagbuntangan ni Papa. Sinakal niya ako. Inuntog-untog niya ako sa dingding. Kahit nakahoy lang ang dingding, ramdam na ramdam ko pa rin ang sakit. Isa ka pang sinaulo ka eh! Sinuntok pa ako ulit ni Papa sa mukha. Doble-doble na ang sakit na nararamdaman ko, Kabanong. Pero kalaunan ay namamanhid na rin ako. Nagawa pang tumayo ni Mama kahit na nahihilo na siya. Sinubukan niyang awatin si Papa. Pero sinuntok siya ulit ni Papa sa mukha. Sa lakas ng pagkakasuntok ay parang tumabingi ang panga ni Mama. Bulagta si Mama sa sahig at hindi na gumalaw. Habang nangyayari ang lahat ng yon, walang imik at walang ginagawa ang dalawa kong kuya. Takot sila kay Papa kaya hindi nila yon inawat. Nang makita nilang wala nang malay si Mama, nakatingin sila. Ako pa ang nagkusang itayo si Mama. Ilang beses kong ginising si Mama pero hindi na siya magising. Kaya naman binuhat ko si Mama palabas ng bahay kahit medyo nahihilo rin ako. Ginawa ko ang lahat na makakaya ko para madala sa barangay si Mama. Sakay ng tricycle ng barangay ay naitakbo namin si Mama sa ospital. Ang sabi ng doktor na iba raw ang porma ng panga ni Mama. Kaya naman mahihirapan siyang makapagsalita. Kailangan daw na maayos yung kaagad kasi kung hindi, mahihirapan na itong maibalik. Ang problema ko lang noon ay wala akong pera para ibayad. Walang silbi ang pagmamakaawa ko dahil pera talaga ang dapat ibayad. Sobrang galit ako sa tatay ko noon sa ginawa niya sa nanay ko. Sa isip-isip ko, gusto ko nang patayin si Papa. Gusto ko siyang mapunta na agad sa impyerno. Hindi ko rin mapatawad ang dalawa kong kuya na wala man lang ginawa. Nung gabing yon, kinamuhian ko silang tatlo. Kinabukasan, nalaman ni Mang Prado ang nangyari. May anak na nasa abroad si Mang Prado at sila na ang nagpagamot kay Mama. Naibalik ang panga ni Mama sa dati pero trauma naman ang natira sa kanya. 2 araw ang nakalipas. Paglabas ni Mama ng ospital ay dinerecho ko siya kina Mang Prado. Oh, huwag ka na mag-alala, Rafael. Ayos lang ang mama mo sa loob. Mga anak ko na ang bahala sa kanya at si Mrs. Mang Prado, pwede bang dyan muna siya sa inyo? Kukunin ko siya kapag nakaipon na ako ng pera para makahanap kami ng malilipatan. Walang problema. Huwag ka mag-alala. Kapag nanggulo rito ang tatay mo, maraming lalaki ang bubugbog sa kanya rito. Maraming salamat uli, Mang Prado. Maraming salamat sa kabaitan ninyo. Hinawakan ako ni Mang Prado sa balikat at ngumiti. Parang kapatid ko na rin ang turing sa mama mo. Kaya hindi ko siya pababayaan. Ikaw, inumin mo ang mga gamot mo para sa mga sugat mo para gumaling ka kagad. Tumango na lang ako at naglakad na rin paalis. Umuwi ako sa bahay namin. Naabutan ko silang tatlo sa bakuran na nag-uusap na naman tungkol sa aswang. Kalmado lang sila at parang walang nangyari. Kinampihan kasi si Papa ng barangay. Pinalabas kasi ni Papa na matagal nang nanlalalaki si Mama. Dumiretso lang ako sa loob. Tumingin lang sila sa akin. Umupo ako at napasandal na lang sa dingding. May aswang nga rito sa lugar natin. Maniwala kayo. Bakit?
Nakita mo ba? Sabi ng driver sa terminal, nakita raw nila. Lalaki raw tapos payat. Nakakatakot daw yung mukha eh. Yun nga raw yung pumapatay ng mga alagang manok na mga sabungero dito. Kahit anong gawin kong pakikinig sa kanila, hindi pumapasok sa utak ko ang kanilang sinasabi. Ang tanging natakbo lang sa isip ko noon ay kung papaano nila pagbabayaran ang nangyari kay Mama. Sa madaling sabi, paano ako makakaganti. Kinagabihan, maaga na naman akong pumunta sa parisan ni Aling Irene. Sakto naman na maaga din siya doon. Para bang alam na niyang dumating ako dahil nakaupo lang siya at naghihintay. Ano na naman problema? Umupo ako sa lamesa. Aling Irene, yung sinabi niyo nung nakaraan, paano niyo ako matutulungan? Ngumisi si Aling Irene at napatango. Paano ba ka mo? Bago ko sabihin, handa ka bang malaman kung sino ako? Wala na ako sa wisyo noon. Lutang ako. Dahil na rin siguro sa mga sugat ko at mahapdi pa rin ang paso sa muka. Sino kayo? Bakit? Aswang po ba kayo? Tumawa ng malakas si Aling Irene sa akin. Nakatingin lang ako sa kanya ng seryoso noong mga sandaling yon dahil wala akong lakas para sabayan siya sa pagtawa. Hindi ako aswang. Ano ka ba naman? Pero... Tumayo si Aling Irene at inilapit ang upuan niya sa akin. Pero may kaalaman ako sa aswang. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Aling Irene, gusto kong gantihan si Papa at ang dalawa kong kuya. May alam ka bang aswang? Gusto ko silang ipakain sa aswang eh. Naging seryoso na rin ang mukha ni Aling Irene noong pagkakataong yun. Ipapakain sa aswang? Hindi ba parang ang dali naman ang buhay nila kung ganun lang ang mangyayari? Ayaw mo ba silang pahirapan? Ano po? Pahirapan? Hindi ako aswang, pero may kakayahan akong gawing aswang ang isang normal na tao. Ang tawag doon Yanggao. Medyo mabigat ako sa sinasabi niya. Hindi ko kasi inakala na may gagong pagkatao pala siyang tinatago. Pero nagtataka ako noon dahil wala man lamang akong naramdamang takot o pagkabahala. Panatag pa rin ang loob ko sa kanya kahit na inamin niya ang sikreto niya. Di sabihin niyo po, ikaw lang ba ang dahilan kung bakit may aswang sa barangay namin? Naalala mo yung lalaking naninira sa akin? Kumain yun dito tapos niyanggaw ko. Alam mo kung bakit? Masama siyang tao. May pinag-aralan samantalang siyang babae. Kaya dapat lang sa kanya yon. Napalunok na lang ako ng laway. Bakit? Parang binigyan mo lang sila ng panibagong buhay? Hindi. Ang pagiging aswang ay isang malaking sumpa. Kada araw, problema ang pagsilbihan para sa kanila. Ang liit din ang mundo mo kapag naging aswang ka. Magiging mainitin ka na sa mata ng tao at tuluyan ka nang malalayo sa mga tao sa buhay mo. Wala nang magmamahal sa iyo noon kapag aswang ka. Kaya ganoon ang gagawin natin sa kanila. Sa iyong ama at sa dalawa mong kuya. Pero, Aling Irene, bakit mo ito ginagawa? Masama ang ginagawa mo, di ba? Ginagawa ko ito para pahirapan ng mga taong masasama. Kailangan kong maging masama para iparana sa mga taong ugaling demonyo ang lasa ng impyerno. May halong pagkamangha ang nararamdaman ko, Kabanong. Mas astig pa pala siya sa inaakala ko. Walang nagbago sa tingin ko sa kanya. Sa halip, dahil pa sa nalaman ko, mas lalo pa akong nakumbinsi na gantihan sila Papa. Hindi ko alam, Kabanong, pero madali akong pumayag sa gusto ni Aling Irene. Nagkasundo kami na tutulungan niya akong gantihan si Papa at ang dalawa kong nakatatandang kapatid.
Yayang gawin ni Aling Irene si Kuya Lloyd at Kuya Miyong. Habang si Papa naman ay naisipan kong huwag isama sa pangyayanggaw. May pumasok kasi sa isip ko na mas magandang ideya. Isang ideya na talagang dadanasin niya ang hirap at sakit. Sa parehong gabi na yon, isinama ko ni Aling Irene sa totoo niyang bahay. Hindi naman yon kalayuan sa parisan niya. Kaunting lakad lang ay naroon ka na. Yun na ang bahay ko. Huwag ka mag-alala. Walang aso, pero may aswang. Napatigil ako at tumingin ng seryoso sa kanya. Pero nakatali. Hindi ka nun masasaktan. Isa pa, bibigyan naman kita ng mga pangontra para sa aswang na manggugulo sa'yo. Kaya tara na. Aling Irene, bakit kayo nagtitiwala sa akin? Hindi mo ba naisip na pwede kong ipagkalat ang sikreto nyo? Bakit naman hindi ako magtitiwala sa'yo? Nagtitiwala ka nga rin sa akin. Kung tutusin pwede kitang ipakain sa mga alaga kong aswang. Pero sumama ka pa rin. Hinawi ko ang nakaharang na sanga sa dinaraanan namin. May nakita akong mga buhok sa likuran ng parisan nyo eh. Kanino mga buhok yun? Yan ba? Buhok yun ng babaeng tsismosa na ginawa kong pansahog sa pares. Hinahaluan nyo ng karne ng tao yung pares? Oo, pero wala namang yanggaw yon. Hinahaluan ko lang ng karne ng tao para mas masarap. Yon ang sikretong recipe ko. Nagawa pang tumawa ni Aling Irene. Nawiwirduhan na ako sa kanya noon. Hindi ko talaga inakala na kakaiba pala talaga ang personalidad niya. Halika, pumasok ka. Binuksan niya ang pintuan na parang yari pa sa Nara. Nakabarnis pa talaga. Pagpasok ko ay bumungad kagad sa akin ang mahabang lamesa. May mga nakalagay sa ibabaw na kung ano-anong malalaking garapon. Tapos may mga laman yon sa loob na sa palagay ko ay mga karne ng tao. Wala akong nararamdaman na takot sa kanya sa hindi ko malaman na dahilan. Kahit pa alam ko naman na mali talaga ang ginagawa niya. Siguro dahil pareho naming gustong mabawasan ang masasamang tao sa mundo. Nasaan yung sinasabi niyong aswang? Halika, sumama ka't papakainin natin. Kinuha niya ang isang garapon na may karne. Tapos naglakad kami patungo sa likuran ng bahay niya. Pagbukas niya ng pinto ay narinig ko kaagad ang atungal ng isang nilalang. Halika, lumapit ka. Nandito siya. Maingat ako naglakad at pagtingin ko sa kaliwa, nakita ko ang isang lalaking matangkad na maputi. May kadena na ang magkabilang paa at kamay. Feed me! Feed me! Unang tingin ko pa lang ay alam ko ng foreigner ang isang yon. Pwede rin palang maging aswang ang ibang lahi, no? Basta tao, pwede. Kung hindi mo naitatanong, niyanggaw ko siya dahil munti ka na niya akong pagsamantalahan nung nakaraang taon. Hayop, di ba? Pati ako na walang asim na pagtsatsagaan. Bakit mo tinatalit di mo pakawalan? Ginugutom ko siya. Itong ipapakain ko sa kanya. Unang pakain niya ito sa loob ng 2 buwan. Hindi na ako nagtaka dahil sobrang payat na ng lalaking yon. Feed me, please! Feed me! Kinuha ni Aling Irene ang karne sa loob ng garapon at saka itinapon sa lalaki. Sinakmal agad ng foreigner ang karne. Gutom na gutom. Wala pang 2 minuto ay nagawa na niyang ubusin yon. Lumapad ang ngiti ni Aling Irene. Nakita ko pa ang malalaki at naninilaw niyang ngipin. Maya-maya pa, isinama na rin ako ni Aling Irene sa lugar kung saan niya ginagawa ang di umano ay likido ng pangyayanggaw. May malaking palayok siya na nakasalang sa apoy. Sa loob noon ay meron siyang pinapakuluan na kulay berdeng likido. Ito ang ipangahalo natin sa pares na ipapakain natin sa 2 mong kuya. Nasa mahigit 1 oras ding naghahalo si Aling Irene.
Pagkatapos ay sinabihan niya na rin akong umuwi dahil malalim na rin ang gabi. Pag-isipan mo na lang kung papaano mo dadalhin sa parisan ang iyong ama at dalawa mong kapatid. Ako na ang bahalang mangyanggaw. Sige po, maraming salamat po. Naglakad na rin ako pauwi sa amin. Tulala ko noon at balisa. Naninibago ako sa sarili ko, pero wala akong pagpipilian. Palagay ko, kailangan kong gumanti para matutunan nila ang aral na dapat para sa kanila. Pagkarating ko sa barangay namin, nagtaka ako dahil maraming nagkukumpulang tao sa kalsada. Alanganing oras yon pero nagkakagulo sila. Nung lumapit ako sa kanila, ay nakita kong isang lalaking payat na walang suot pang itaas. Oh, ito nga yung aswang na yun. Tama nga si Aling Irene. Bangungot ang pagiging aswang. Ay nako, buti naman napatay na yung aswang na yan. Ang dami ng manok ang namatay ng dahil sa kanya. Nagkibit-balikat na lang ako at naglakad papunta sa amin. Naabutan ko sila papa at ang dalawa kong kuya sa bakuran namin. Halatang hinihintay din nila ako dahil napatayo sila nang makita ako. Hoy, nasaan ang mama mo ha? Tumingin ako ng diretso sa mata ng tatay ko. Di ba nasa ospital? Nakalimutan mo na bang na-ospital siya dahil sa ginawa nyo? Sandaling natameme si papa. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanyang nakalabas na si mama sa ospital. Kaya tinikom ko na lang ang bibig ko. Kailan makakalabas si mama? Di siguro kapag nakahanap na ako ng pambayad. Hindi na sila nakapagsalita. Pumasok na lang ako sa bahay habang sila ay naiwang tameme sa labas. Kinabukasan ng hapon, nakaisip na ako ng paraan kung papaano dadalhin si Kuya Lloyd at Kuya Miyong sa parisan. Habang nakahiga silang dalawa sa papag, kinausap ko sila na parang wala lang nangyari. Kuya, gusto niyo bang kumain? Nagkatinginan silang dalawa. Nagtataka siguro sila kung bakit ako nagtatanong. May lagnat ka ba ha? Baka lasunin mo pa kami. Wag na no? Hindi. Doon tayo sa parisan. Sa trabaho ko, mamayang gabi. Isang anibersaryo ng parisan eh. May challenge doon. Paramihan ng kain ng pares. Kapag nanalo ka, may 2,000 premyo. Kung ayaw nyo, di yung kapitbahay na lang ang isasama ko. Di ko naman kayo pinipilit eh. Napabangon si Kuya Miyong. Parang nangingislap ang mata niya na makarinig ng premyong pera. 2,000 premyo? Totoo ba yan? Pinuhay mo? Bondat na bondat ka na? May 2,000 premyo pa? Oo kuya, totoo. Kung ayaw nyo maniwala, di wag. Kung totoo yan, bakit kami ang unang sinasabihan mo? Di ba galit ka sa amin? Iba ka rin ha? Wala akong choice eh. Kayo lang ang pinakamadaling isama dahil gutom kayo lagi. Kailangan ko rin kasing mag-impita ng 2 para may dagdag sa sahod ko na pera. Sumilay agad ang ngiti sa mukha ng 2. Alam ko na ang tumatakbo sa utak nila. Kukurakutin nila ang perang mapupunta sa akin na hindi nila alam ay inimbento ko lang naman. Sama ka na. Sayang yung pera. Malay mo manalo. Anong oras ba? 9:00. Bukas na kami. Pero 8:00, pumunta na kayo para kayo yung unang tatanggap ng hamon. Ayusin mo lang, Rafael ha. Kapag yan ginagago mo kami, baka mapatay ka ni Papa. Inuulit ko, di ko kayo pinipilit. Nagbabakasakali lang ako dahil ayaw kong mahirapan sa paghahanap ng maimbita. Kailangan nyo ng pera, di ba? Kailangan ko rin. Ngumisi na lang ako sa kanila. Kampante ako at sigurado akong napaniwala ko sila. Mabuti na lang din ay wala si Papa nung oras na yon kaya walang iepal. Pagdating ng gabi, nagbihis na agad si Kuya Miyong at Kuya Lloyd. 7:00 pa lang ay minamadali na nila ako. Kaya wala akong nagawa kundi ang lumakad na kagad. Habang nasa kalsada kami,
ay nagkukwentuhan ng dalawa. Ako naman ay nakikinig lang sa kanila. Sabik na sabik kasi akong mangyari ang binabala ko. Nahuli na pala yung aswang na pumapatay ng mga manok, no? Kita mo ba yung itsura? Hindi eh. Pero palagay ko, kamukha ng ex mo. Puro ka ex eh. May gusto ka ba sa ex ko? Ikaw siguro yung kabit nun, no? Ilabutan ka nga sa sinasabi mo. Mas maganda pa sa singit ng aso yung mukha ng ex mo eh. Oo, huwag kayong maingay. Malapit na tayo. Anong magmaingay? Parisan ang pupuntahan natin, hindi simbahan, no? Anong parisan? Impyernong pupuntahan nyo. Ano? May sinasabi ka ba? Ha? Ang sabi ko, nagugutom na rin ako. Mas binilisan pa namin ang paglalakad hanggang sa matanaw na nga namin ang kinaroroonan ng parisan. Nagtataka pa sila kasi liblib na raw. Buti na lang ay hindi nila ako pinaghihinalaan. Isang malaking patunay ng mga tanga ang mga kuya ko. Oh, nandito na tayo. Inang parisan yan, liblib. Ano to? Parisan sa paraiso? Corny mo nga ayop ka. May para-paraiso ka pa dyan. Lumapit na kami sa parisan. Nandun na rin si Aling Irene na medyo nabigla dahil mas maaga kami sa oras. Pero dahil nakahanda na rin si Aling Irene, nakapagluto na siya ng pares. Karni ng tao ang halo nun. Pinagsandukan niya agad ang dalawa kong kuya. Pinaupo ko naman sila at sandaling nagpaalam. Ako ang naglagay ng pangyanggaw na likido. Ako na rin ang naghain ng pares sa lamesa nila. Pinaliwanag ko sandali ang inimbento kong patakaran sa paligsahan sa pagkain ng pares. Paniwalang paniwala naman sila. O sige, ililista ko kung makakailang mangkok kayo ha. Simulan nyo na. Parang mga hayok na matagal nang hindi napapakain. Sobrang bilis nilang kumain na akala mo ay mauubusan. Sumandok ako ulit ng pares nang maubos na nila ang una. Hanggang sa pumangatlo pa sila. Pagdating ng pang-apat, nakita namin na napatigil sila sa pagkain. Napahawak sila sa leeg nila. Nakita ko ang pamumula ng kanilang muka. Pinagpapawisan na rin sila ng marami. Anong nangyari? Bakit para ako nilalamig? Ako rin eh. Bakit iba yung nasa isip ko? Bakit gusto ko ng karne? Lumapit ako sa kanila nang may nakakalokong ngiti. Agad naman akong kinwelyuhan ni Kuya Lloyd. Nilalaso mo ba kaming gago ka? Ha? Nasa aktong sasapakin na niya ako, pero bigla na lang siyang natumba. Ganon din si Kuya Miyong. Nakahawak silang dalawa sa tiyan at namimilipit sa sakit. Ayop ka! Anong ginawa mo sa amin? Umupo ko sa gilid nila. Bakit? Wala naman akong ginagawa sa inyo mga kuya ko ah. Ginawa ko lang mas masarap at mas mapayapa ang buhay ninyo. Handa na ba kayo sa bagong kabanata ng buhay nyo? Bilang mga aswang? Bilang mga aswang? Ginawa mo kaming aswang? Lumapit na rin si Aling Irene sa amin. Oo, magiging aswang na kayo. Yan ang kapalit sa lahat ng pang-aalipusta nyo kay Rafael at sa inyong ina. Sino ka bang matanda ka? Huwag kang angepal. Itong napapala ng mga taong masasama ang ugali. Mga tanga! Gagawin nyo kaming aswang? Hindi, kakainin namin kayo. At sino bang nagsabi na palalayain namin kayo? Ikukulong namin kayo at gugutumin. Alam niyo ba kung paano magutom ang isang aswang? Triple kesa sa tao! Kuya, pasensya na kayo ah. Pero kailangan yung matuto eh. Hindi nagtagal ay unti-unti na rin silang nahilo. Dahilan para tuluyan na silang mawalan ng malay. Habang wala pang nagpupuntang tao sa parisan, pinagtulungan namin buhatin ni Aling Irene ang dalawa kong kuya
Mga bansot naman sila kaya kayang-kaya ko silang ipasan. Hindi tayo magbubukas ngayon ng parisan. Dalhin na muna natin sila sa bahay. Hindi ako nagsalita at tinanguan ko lang siya. Una kong binuhat si Kuya Lloyd. Sinunod ko naman si Kuya Miyong. Kahit mga bansot ay ang bibigat din pala nila. Literal na pabigat. Tulad ng aswang na foreigner sa likod bahay ni Aling Irene, iginapos din namin sila kuya doon. Sa haligi sila kinadinahan. Dahil base kay Aling Irene, malakas daw ang mga aswang sa una nitong pagpapalitan nyo. Wala pa rin silang malay ng maikadena at maigapos na ang kanilang paa at kamay. Anong nararamdaman mo? Nakatayo kami sa harapan nila habang kalmadong naghihit-hit ng sigarilyo si Aling Irene. Nararamdaman po? Anong ibig niyong sabihin? Nakokonsensya ka ba? Natawa ko na mahina. Sa totoo lang, manhid ang katawan ko, ang puso at isip ko. Wala akong nararamdaman. Parang nabubuhay na lang ako noon para sa isang dahilan, ang pagbayarin sila sa pagpapahirap nila kay mama araw-araw. Nakokonsensya? Hindi ho. Wala akong nararamdaman. Ang tingin ko sa kanila, parang mga papel lang na dapat sunugin dahil wala nang silbi. Di kung ganon, dalhin mo na ang tatay mo rito para masimulan na natin ang pagsasakatuparan ng mga plano mo. O sige po, ikaw na po munang bahala sa kanila. Umalis na rin ako nang parang walang nangyari. Buong buo na ang loob ko kung anuman ang kalalabasan ng lahat. Nang makauwi ako sa amin, ay nasilip ko si Papa sa bahay na kararating lang yata. Huminga ako ng malalim. Nang makabuelo ay mabilis akong tumakbo papasok ng bahay namin. Pa! Sila kuya! Napalingon agad si Papa. Ay, huwag ka nga sumigaw, tarantado ka. Sapakin ko yung mukha mo eh. Ano ba yon? Pa, sila kuya. Pinuntahan ako sa trabaho ko. Tapos, may nakaaway sila ron. Bugbog na sila. Wala akong magawa kasi malalaki yung kalaban nila eh. At bakit naman sila pumunta ron? Gago ka ba? Gusto kasi nilang makalibre pa. Wala pa kasing pagkain dito kanina eh. Dali na. Baka hindi na natin sila maabutan doon pa. Wala ka talagang kwenta, no? Hindi mo man lang tinulungan ng mga kuya mo. Inutil ka. Alam kong madali ko siyang mapapaniwala sa imbentong kwento ko na yon. Mahal na mahal niya kasi sila kuya. Pagdating sa dalawa, parang ingat na ingat si Papa. Para bang ayaw niyang magasgasan sila kuya. Yun nga ang dahilan kung bakit palamunin lang sila sa bahay. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Samahan mo ako at gugulpin ko yung mga kaaway ng mga kuya mo. Agad kaming lumabas ng bahay. Tinanggap ko na lang lahat ng masasakit na sinasabi niya sa akin habang tumatakbo kami. Sa isip-isip ko, yun naman ang huling sandali niya sa mundo. Nadismaya si Papa na makarating na kami sa parisan. Wala kaming inabutan. Nagtataka siya dahil wala naman doon sila kuya. Agad siyang tumingin ng masama sa akin. Sumilip pa siya sa gilid ng parisan at muling bumalik. Hinawakan niya ako sa kwelyo at parang kakaunti na lang ay sasapakin niya na ako. Nasaan dito? Wala! Siraulo ka ba? Alam mo mabilis ako mapagod kapag naglalakad ako ng mahaba tapos dinala mo pa ako rito? Wala naman sila. Andun po sila pa. Agad namang lumingon si Papa sa likuran. Pero kunwari lang naman yon. Bago pa siya makaharap ulit, pinalo ko na siya ng bato sa batok. Mabilis siyang nawalan ng malay. Pagkatapos, lumabas na rin si Aling Irene mula sa parisan. Dahil hindi ko kayang bitbitin si Papa, hinilan na lang namin siya hanggang sa makarating kami sa bahay ni Aling Irene. Iniga namin si Papa sa lamesa na may gulong. Itinali namin siya sa ibabaw noon habang nasa harapan ng dalawang kong kapatid na wala pa rin kamalay-malay. Tanging yung foreigner na aswang lang ang naroroon.
Who's that old man? Will you please feed me again? I'm starving! Nangihina ang tinig ng foreigner. Gutom na gutom pa rin. Shut your mouth! You will die in gutom! Nagmamakaawa sa kanya ang foreigner pero walang pakialam sa kanya si Aling Irene. Kitang-kita ko sa aswang na foreigner ang labis na paghihirap. Ganyan ang ipaparanas natin sa kanila. Mas mahirap, di ba? Gusto ko pong magdusa sila hanggang sa magmakaawa silang mamatay na lang. Yan, ganyan nga. Mas gusto ko ang palaban na Rafael. O paano po? Uwi na po muna ako. Dadalawin ko si Mama kina Mang Prado. O sige, ako na muna ang bahala rito. Huwag ka mag-alala. Pagbalik mo, ganap ng aswang ang dalawa mong kuya. Tinapik pa ako ni Aling Irene sa balikat. Ngumiti siya at kumaway na rin sa akin habang naglalakad na ako papalayo. Nang makarating ako kina Mang Prado, naabutan ko siya na nag-iigib ng tubig sa tubigan nilang dibomba. Sumilip siya nang mapansin ako sa labas. Rafael, pasok ka rito. Dahan-dahan kong binuksan ng gate na yari sa yero. Kumusta po si Mama? Ayos naman ang mama mo. Ang kaso, hindi namin makausap ng maayos. Ibig ko sabihin tulala siya at ayaw magsalita. Pero wala naman siyang iniindang sakit. Mang Prado, pasensya na ha. Kukunin ko na lang po si Mama kapag ayos na ang lahat. Ayos na ang lahat? Rafael, ano bang ginagawa mo? Kumusta ka naman? Ngumiti lang ako ng mapait. Nagdalawang isip ako noon kung ipagtatapat ko ba sa kanya ang tungkol sa ginawa ko kina Papa. Alam ko kasi na siya ang unang tututol doon. Ayos lang naman po ako. Abala sa parisan. Mag-iipon para makaalis na kami ni Mama sa bahay. Rafael, kapag may problema, magsasabi ka sa akin ha. Para mo na rin akong ama. Huwag kang mahiya. Pamilya tayo rito. Sana nga po, kayo na lang ang naging ama ko eh. Nagsisisi ako na si Papa ang naging tatay ko. Sana mawala na lang siya sa mundo para matapos ng paghihirap namin. Rafael, wala tayong mapapala kung itatanim natin ang lahat bilang galit. Iwanan natin ang tatay mo sa nakaraan. Umusad na lang tayo. Hindi ako sang-ayon sa sinabi niya. Mas pinili ko na lang na ibahin ang usapan kaysa kontrahin ko siya. Pwede ko bang makita si Mama? Siyempre pwede. Tara, sumunod ka sa akin. Pumasok kami sa bahay nila. Tulog na ang mga tao sa bahay nila kaya ang tahimik na. Pagkarating namin sa silid na kinalalagyan ni Mama, naabutan ko siyang natutulog. Hindi ko na siya ginising at hinayaan ko na lang siyang makapagpahinga. Siguro, kailangan lang natin maghintay ng ilang araw pa para makapagsalita ang mama mo. Basta po, kayo na po munang bahala ha. Babawi ako sa inyo kapag nakaluwag-luwag na. O paano po? Uuwi na po muna ako sa amin. Maraming salamat po ulit, Mang Prado. O sige, Rafael. Walang anuman. Sa paglalakad ko, napadaan ako sa barangay namin. Huminto ako doon kasi may mangilan-ngilang tao ang nagkukumpulan. Naintriga naman ako kaya lumapit ako. Nakita ko na may sinusunog ang mga tanod. Akala ko nung una, nagleletsyon sila. Pero base sa napagtanungan ko, yung aswang pala ang nasa loob ng tela na sinusunog nila. Bakit kaya nila sinusunog? Mga inutil. Magulo ang bahay nang umuwi ako sa amin. Ganun naman talaga ang lagay ng bahay kapag wala ako roon at wala si Mama. Napakatahimik. Bigla kong namiss ang nanay ko sa maliit naming kusina. Umupo muna ako saglit at sumandal. Hindi ko na namalaya na unti-unti na pala ako nakatulog. 7:00 na ng umaga nang magising ako. Wala nang ligo-ligo ay umalis na rin ako. Tumakbo ako papunta sa bahay ni Aling Irene. Nasa labas pa lang ako,
Dinig ko na ang ingay sa likuran ng bahay. Naabutan kong gising na pala si Kuya Lloyd at Kuya Miyong. Gising na rin si Papa at nagpupumilit magpumiglas. Gising na ang mga demonyo. Simulan na ba natin? Galit na tumingin sa akin ang dalawa kong kuya. Naglalaway na sila at namumula ang mga mata. Pawis na pawis din ang mukha nila. Walang yaka, Rafael ka! Anong ginawa niyo sa amin? Kapag ako nakawala rito, papatayin kita! Pati ikaw, tanda! Wala kayong magagawa. Habang buhay na kayo nakatali dyan. At dyan na rin kayo mamamatay. Walang yaka! Gago! Si Raulo! Anong nangyayari sa amin? Bakit kami nagkakaganito? Bakit kami gutom na gutom? Sumenyas ako sa kanila at itinuro ang aswang na foreigner na 2 metro lang ang layo sa kanila. Nakita niyo yan? Aswang yan. Ganyan na rin kayo. Halos magwala silang dalawa sa narinig nila. Demonyo! Kapag kami nakalaya, magbabayad ka! Kayo ang dapat magbayad sa ginawa niyong pagpapahirap kay Mama. Ginawa niyong impyerno ang buhay niya. Kaya ngayon, ipapasilip ko sa inyo ang impyerno. Anong akala mo, Rafael? Matapang ka na sa ganito? Wala kang bayag! Kung talagang matapang ka, tara, magsuntukan tayo! Labanan mo ako! Manahimik ka lang dyan, pa. Masarap ang nakahiga, pero mas masarap kapag natapyasan na yung paa mo. Ako? Tinatakot mo? Sira ulo! Mas masama pa ako kay Satanas! Malibasa sa lampa, umahanap pa ng kakampi. Nakakaawa ka, Rafael! Isa kang malaking duwag! Supot! Kahit na anong gawin mo sa amin, hindi mo pa rin maaalis na wala kang kwenta. Dapat lang na nangyari sa nanay mo yon. Kasi malandi siya, makate, lalakero. Manahimik ka nga! Tumawa si Papa. Kahit nakagapo siya ay nagagawa pa rin niya talaga akong insultuhin. Kahit kailan, hindi ko minahal ang mama mo. Maganda kasi ang mama mo noon eh. Pero nung tumanda, ew, kadiri! Lumapit ako sa kanya at sinapak ko siya sa mukha. Dahilan para manahimik siya. Ilang sandali lang, napansin namin na mas lalo nang naglalaway si Kuya Miyong at Kuya Lloyd. Kaya naman agad kong tinulak ang lamesang digulong palapit kina Kuya. Nasa harapan na nila si Papa. Hindi nila mapigilan ang pagkatakam. Miyong, Lloyd, labanan nyo yan! Mga tarantado, labanan nyo! Wala nang nagawa si Papa nang sakmali ng dalawa si Papa. Nakatali ang mga kamay nila kaya mas lalo ko pang inilapit si Papa sa kanila. Sigaw ng sigaw si Papa sa sobrang hapdi ng pagtapyas nila Kuya sa balat niya. Tuluyan na siyang nawalan ng malay nang buksan na nila ang tiyan ng tatay ko. Wala akong maramdaman ng mga oras na yon. Manhid na manhid ako. Habang si Aling Irene naman ay malapad ang ngiti. Bago ko umalis, nag-iwan ako ng kataga kay Aling Irene. Gusto ko po ito. Ito na ang huling kain nila. Tumango si Aling Irene bilang pagtugon. Iniwan ko na sila roon at binalikan ko na sila Mama. Akala ko noon kapag inalis ko ang sagabal sa buhay namin ay magiging maayos na ang lahat. Pero mas lalo lang pala akong dadapuan ng kamalasan. Lingid sa kaalaman ko na malala pa pala talaga ang nangyari kay Mama. May namuong mga dugo sa utak niya dahil base sa doktor na nakausap ni Mang Prado, maraming beses nang nalalamog ang ulo ni Mama. 1 buwan ang nakalipas, pumanaw ang nanay ko. Sobrang lungkot ko ng mga panahon na yon. Mag-isa na lang ako sa buhay. Wala na si Mama, wala na si Papa. Sila Kuya naman ay naging baliw na aswang na. Iniwan sila ni Aling Irene at hindi na bumalik pa. Namatay rin sila Kuya dahil sa matinding gutom. Kalaunan, nalaman ng mga tao na mga aswang pala ang nasa likod bahay ni Aling Irene. Pero hindi nakilala na kapatid ko ang dalawang yon.
Ang foreigner na aswang lang ang nahuli ng mga residente. Sinunog ang aswang na yon hanggang sa mamatay. Hanggang sa puntong ito, ako lang ang nakakaalam na si Aling Irene ang dahilan kung bakit nagkaroon ng aswang sa lugar namin. Hindi ko alam kung karma ang tawag sa pagiging malungkot ko ngayon, pero isa lang ang natutunan ko. Walang magiging mabuting dulot kung tatapatan mo ng kasamaan ang kasamaan ng iba. Wakas.